Okay, magandang gabi. I-discuss ko sa inyo ang fault, no? Fault ng o crack ng earth crust. So bakit nagkakaroon ng crack? So dahil sa paggalaw ng mundo. So nagkakaroon ng na-stress yung earth crust. So nagkakaroon siya ng fault na tinatawag nating fault dahil sa may crack, nagkakaroon ng crack. So, gaano kalaki ang crack? Depende, no? Mayroong millimeter lang ang distansya sa dalawang bato na nagka-crack. Mayroon namang malaki, kahit na hanggang kilometro o kilometers ang layo na nila. So, tinatawag natin yan ng fault. Okay. Pero bakit nagkakaroon ng awang? Bakit nagkakaroon ng crack? Sabi nga natin kapag nagkakaroon siya ng stress, na-stress siya, so overload na siya, so nagkakaroon siya ng either nag-crack siya ng malaki o maliit lang. Okay, so anong kadalanan? Ano bang pagtulak o pagtulakan ng mga bato na yan? So, kapag ganito ang direksyon, kunya ayan, pag direksyon niya, so yung force, yung bato ay nag-umpugan, so nakikita mo ang direksyon ng bawat bato niya, dalawang bato na to, so nag-umpugan siya, so towards each other. Ang tawag niyan ay compression. So kung nagtutulakan yan, kung mapipitpit siya, so shorten, no? Mas-shorten siya. Okay, kapag naman ang tawag nun ay compression. So pagka compression yan, yan ganyang compression, so nasa-shorten siya, na umiiksi. Okay? Now, compression or ang tawag natin kung sa fault yan ay reverse fault. Okay, reverse. Ngayon, kapag ang direksyon ng force ay ganyan, so nag-iwasan sila, no? So, the other stone is going away, the other one is going away. So, nagkakaroon siya ng awang. Kung yan ang maging dahilan, laloon siya na magkaroon ng mag-elongate siya. So, ang tawag yun ay tension fault, no? So ang fault ay tension, meaning hinahatak sa palayo, yung bawat bato ay hinahatak palayo. Okay, yung isa naman ay strike slip fault. So dalawang bato na to magkapatong, horizontal ang movement niya pero in opposite direction. Okay, so meaning yung sa ilalim ay papasok, yung isa naman ay papasok. So, magkakaroon siya ng magkasalubong opposite direction. So, ang tawag ng ganitong nagkakaroon ng crack dito sa nagpatong na crack, horizontal ang movement niya. So, adjacent siya sa isa't isa. Pero ang direction nila ay toward each other. Opposite in direction. Yung isa pa punta to the left, the other one is going to the right. So, ang tawag nun ay strike, slip fault, or shear fault. Okay? Now, i-discuss natin yung sa sinabi nating dalawang, pagka sinabing nag-crack yan, na-divide siya, nahati siya, so magkakaroon siya ng dalawa ang movement niya, no? So, kasi dalawa, naghiwalay sila. So, meron tayong tinatawag dyan na hanging wall and foot wall. Okay? So, ano ba yung hanging wall? Okay, pag ganito, example nito. Ito. Pag sinabi kung alin yung malaki ang sa ulo niya, ito, so ibig sabihin, malaki siya dyan, so nagkaroon siya ng angle lower than or less than, yung ganyan, no? Ito. So, ito yung hanging wall, na itong sa gilid i-discuss ko yan mamaya. So dito lang muna tayo sa itong dalawang bato, no? So crack, yung dalawang nagka-crack, so nagkaroon ng naghiwalay siya. So yung itong mas makita mo, no, ano ba yung hanging wall? Yung hanging wall, yun yung nasa ibabaw ng plane of fault. Yung nasa ibabaw siya ng fault. So ito yung fault, no? Ito yung crack nilang dalawa. So, itong nasa ibabaw, mas maliit, lower than 90 degrees yung angle na na-create niya from the surface.
yan yung hanging wall, yung malaki ang surface niya. Malaki ang sa ibabaw niya, so yung angle niya is less than ang anggulo na na-create niya doon sa fault ay mas lower than 90 degrees. Pag sinabing 90, right angle, itong tulad nito, yung square na yan, 90 degrees yan. Pagka ito, 90 degrees yan. Pero ito, kita mo naman, oh. So, ganun ang direksyon niya. So, ito lang yung angle niya from the crack. So, lower than 90 degrees. Yun yung tinatawag nating hanging wall. Okay, yun yung sa ibabaw nasa ibabaw siya ng crack surface. Ibabaw siya doon sa foot wall. Okay, ibabaw siya dito sa foot wall. Okay. So, kapag so, yun yung tinatawag natin. So, na-distinguish na natin yung foot wall at saka yung hanging wall. Yung hanging wall, ulitin ko lang, yun yung nasa ibabaw ng crack fault line of ibabaw ng plane ng surface. Tapos yung foot wall, yun yung nasa baba ng hanging wall. So, nasa ibabaw ang hanging wall na kung saan mayroong mas maliit na lower than 90 degrees ang na-create niyang anggulo. Okay. Tapos yung foot wall naman, nasa mas mababa siya doon sa hanging wall. So, ibig sabihin, umuka tong hanging wall. Okay. Now, anong tendency nito? So, normal, kaya tinatawag natin, kapag itong hanging wall ay pababa, so normal yun, kasi normal naman talaga kapag may uka, due to gravity, bababa siya. Okay? So, pupunta siya sa baba. Okay? So, dahil may uka siya, so, pupunta siya sa baba by gravity, sa bigat niya, hatakin siya pababa. So, ang force niya, so itong foot wall, directed upward, ito papunta sa baba. So, anong mangyari dyan? So, ang mangyari dyan ay, anong mangyari sa kanilang dalawa? So, magkakaroon siya na, ito'y papunta sa baba, ito'y pataas. So, magkakaroon siya ng tension, no? So, tension, so normal fault ang tawag sa kanya dahil normal lang naman na ang nasa taas, bababa siya pagka gumagalaw na siya. Okay? Sa pag naglindol na sa taas siya, bababa siya. So, ang tawag niyan, normal fault. So, bakit siya nagkaroon ng pagbaba? Bumababa siya dahil ang force niya ay hinahatak silang dalawa pahiwalay. So, ito yung direksyon ng force na pahiwalay siya. So, paghiwalay siya ng ganun, so, ang tendency niya ay babagsak siya. So ang nangyari na dahil pahatak palayo sa bawat isa. So, ito yung dalawang magkauka. Dalawa sila, no? So, hinatak ito papunta dyan, hinatak ito papunta rito. So, normal lang na itong hanging wall ay bababa siya. So, kaya tinatawag niyang normal fault. Okay, normal fault. Now, kapag reverse, pag sinabi natin reverse, ang mangyari dyan ay, okay, alin dito na ngayon yung sabi natin na ang maliit na angle na mas mataas sa foot wall, yun yung hanging wall. So, ito yung hanging wall, ito yung foot wall. Okay? Ito yung hanging wall, ito yung foot wall. Kita mo naman na yung anggulo niya dito ay, ibig sabihin yung anggulo niya kung illegal mo ng ganyan, yung sinasabi nating anggulo, ito lang yung anggulo niya, oh, hindi siya, so less than 90 degrees. So, kaya ito nga yung hanging wall, no? So, kanina sa normal, yung hanging wall, pababa ang direksyon niya. Ang direksyon niya ay pababa. Ito ngayon, ang direksyon ng hanging wall mo ay pataas. Bakit siya nagkaroon ng pataas?
Okay, dahil yung force na paggalaw nila dahil gumalaw yung lupa dahil lumindol. Okay, lumindol. So gumalaw, no? Gumalaw yung lupa, gumalaw yung naapektuhan yung bato na nagkaroon ng fault. Okay, so tinutulak siya papasok, no? Maguntugan itong dalawa ito, maguntugan. So kasi ang force ay papasok. So pagpapasok siya, anong tendency? Tinutulak siya, nagumpugan siya due to compression. Compression ang tawag diyan, di ba? So dahil sa itinulak siya ng ganyan, ang tendency dahil may magsa-slide siya pataas. So kaya mangyayari nito ay hindi naman normal yan na pataas ka dapat. Diba dapat kung may crack papunta due to gravity, bababa siya. Kaso dahil sa yung force na tinutulak silang dalawa, ito tinutulak. So ang tendency nito ay magaganon siya. Okay? Tataas. So ito yung direction ng pagtaas ng hanging wall, ay ito naman ay pababa. Okay, siyempre maguntugan sila ng ganyan. So kasi ito nasa taas na, 'di ba? Sinabi natin na ang hanging wall ay nasa ibabaw ng footwall. So kapag tinulak 'yan, yung nasa ibabaw tataas, ito ay bababa. So ang tawag noon ay nagtulakan sila papasok. Ang tawag doon ay reverse kasi hindi naman normal na yung hanging wall ay pataas, dapat siya ay bababa. Kaya tinatawag nating reverse fault. Okay? Naintindihan? Reverse dahil dapat ang hanging wall ay bababa tulad kanina na tinatawag nating normal fault. Ito ay ang hanging wall ay pataas kaya tinatawag siya ng reverse. Okay? Naintindihan yon? Okay, doon tayo sa strike-slip fault. So, strike-slip fault, ito. So, kapag yan dalawa, no? So, sabi natin na pagka horizontal siya, dalawa itong nagkaroon ng crack tong dalawang bato na ito. Nag-crack. So, ang direction niya ay pasalubong. So itong arrow papunta dyan, yung arrow papunta ron, so pasalubong sila, horizontal movement. Okay, so ito yung tawag dun sa strike slip fault due to shear. Okay, shearing stress. Yung isa kanina na nagkakaroon ng tumaas yung hanging wall due to compression or due to compression stress. Pag sinabing stress, na puwersa siya, no? Puwersa. So, nung tumaas, ano yung dalawang, ano na yun? We have the hanging wall and the footwall. Yung footwall, yun yung nasa baba ng hanging wall. So, normally, ulitin ko lang, normally, kapag nagkaroon ng lindol, maapektuhan yung fault. So, pagka nagkaroon ng lindol, gagalaw, no? So, normal, ang hanging wall na nasa ibabaw ng footwall, bababa. So, kapag yun ang ginawa, yun ang nangyari nung magkaroon ng lindol, bumaba siya, normal fault ang tawag nun. Normal kasi, by gravity, ang nasa taas, pag gumalaw na yan, ay bababa. Normal fault siya. Ngayon, kapag lumindol, gumalaw ang fault, ang nangyari, imbis na bababa yung hanging wall, tumataas siya. So, tumataas siya, reverse ang tawag doon. Bakit siya tumataas? Dahil, yun nga sinasabi, bakit siya tumataas? Dahil tinutulak siya, compressional, no? Compressional stress. Compressional siya. So, bakit siya tumataas? Kasi, alin dito ang makikita, alin dito ang hanging wall. So, ito yung hanging wall. Kita mo na ang hanging wall, mas maliit ang angle niya. Siya yung pataas.
Bakit siya tumataas? Dahil tinutulak siya. Yung sa gilid niya, tinutulak pasintro nilang dalawa. Itong isa naman, tinutulak din siya. So, ang nangyari, tataas ito ngayon. So, ang tawag doon ay reverse. Reverse fault. So, okay? So, malinaw ba? So, yun lang, no? Yun lang ang i-discuss ko ngayon tungkol sa tatlong klaseng fault. Okay? So, ulitin lang. So, tatlong klaseng fault. We have the pagka ang hanging wall ang tataas, na hindi naman normal ang hanging wall dapat tataas, dapat siya ay bababa. So, kapag tumaas yung hanging wall, mataas kaysa sa continuous ang tumaas kaysa sa footwall, ang tawag doon ay reverse fault. Kapag yung hanging wall ay bumaba, ang tawag doon ay normal. Bakit tinatawag na normal? Normal fault siya dahil normal naman due to gravity, bababa talaga dapat. So, normal fault siya. So, doon sa so, ano itong puro naman either tumaas or bumaba. So, tawag nun ay yung vertical displacement siya. So, pataas lang. Itong strike slip fault na past each other nito. So, itong dalawa, so, magkasalubong, ang tawag nito ay strike, slip, yung dulas, no? So, strike, slip fault. Okay? Horizontal siya. Due to shear. Okay? So, yun lang. I hope nakatulong sa inyo yan. So, please subscribe and share. So, this is Sir Bulak. Bye.